Anyway, dako naman tayo sa insurance, ano? Yung reklamo ng mga survivors na insulto, may 1,000, may 5,000 na binibigay. Allison, meron bang insurance policy? Updated ba yung insurance policy ng barko na lumubog? Allison, I'm talking to you. Attorney, what's your name? Attorney. What's your name, attorney? Nelson po. Attorney Nelson. Tan po. Ano po? Nelson Tan po. Nelson Tan. Yes. Okay. Sige. Insurance coverage. Marami nagrereklamo na ang binibigay nyo lang daw 10,000. That's supposed to be 200,000 nakalagay sa policy ninyo. Pero kung LTFRB yung pag-uusapan, buti pa pala kapag na-aksidente sa lupa, 400,000 ang kapalit ng buhay ng taong na-aksidente. Kung namatay, sa barko pala, 200,000 na. But anyway, sige. Hindi nyo yata binayaran. Marami sa mga survivors, sa mga victims na lunod, hindi nyo binayaran. Tapos tinawag nyo pa mga adik yan, huwag natin bigyan. Meron pang kagulong mga salita kayo. Explain, please. Mr. Chairman, if you allow me to have a short opening statement. No, sir. Honor. Pakisagot lang, sir. No, yung short mo, magiging 10 minutes yan. Pakisagot lang. Maraming mga kamag-anak ng biktima na namatay, nagreklamo na hindi kayo nagbibigay ng compensation mula sa insurance policy ninyo na 200,000 supposed to be. Karamihan sa kanila nakatanggap lang ng 10,000, meron pang 5,000, meron pang 1,000 lang pambili ng pagkain daw. Isagot po. Huwag ka na mag-opening statement. I don't need your opening statement. Magpapabida-bida ka lang dyan eh. Pakisagot lang, bakit hindi nyo binayaran ng maayos yung mga kamag-anak ng biktimang nalunod? Actually, sir, we have an insurance company, insurance policy that is mandated by the Marina. With regards to the amount of financial assistance, I have on record here, Your Honor, that for accidental death, it covers around 200,000. And for the emergency assistance is 50,000. So right immediately during the tragedy, when the survivors were brought to Zamboanga Port, we immediately released the 10,000 initial financial assistance to the survivors. Now we have on record here that we immediately released 274 passengers with 10,000 each. That was meant for the immediate financial assistance. With regards to 10,000 para sa mga survivor, yes, immediate assistance na yon. yes. Sa So- tingin mo, tama ba yun? Na yung halagang yon? Hindi po, kasi initial po yun, para meron lang po silang pagkain and other transportation needs during the May mga reklamo mula sa mga survivor na yung kanilang hospital bills hindi yung sinashoulder. Ang nagsashoulder ay yung mga victims. we have the receipts po na we are Ano ba yan? Survivor? Si mga survivor? Gusto magsalita tungkol dun sa assistance na Ganito po, nabanggit nyo? sir. Nung palapag na po kami dito, papuntang Maynila, nung isang araw, may isang nagsabi taga Allison, ang sabi sa amin, masaya na kayo, nakatanggap kayo ng pera. Allison po yun, sa tibol mismo po ng Allison. Galing po kami ng Hulo, papuntang Zamboanga, then Zamboanga to Manila. May trauma pa po kami hinarap namin, ganun pa po ang sasabihin sa amin na kami ay masaya na dahil po sa pera. Hindi namin po ipagpapalit ang buhay namin dahil lang sa 40,000 or 10,000. Furthermore, we would like to add po na ang sabi po ng representative ng Allison, kapag wala pong ticket specifically referred to the children or minor, hindi po nila bibigyan ng cash assistance, hindi po nila bibigyan ng hospital, hindi po nila sasagutin ng hospital bill. So, tama po ba yun? Meron pong sanggol kahapon lang, na-retrieve po wala ng ulo. Tapos ganun po sasabihin ng representative ng Allison. Okay, Marina or DOTR, paano yung mga pasahero na wala sa manifest at namatay? Siyempre, ang babayaran ng insurance company ay yung nasa manifest lang.
So paano yung excess passengers na wala sa manifest? Paano na sila? Would like to Mr. answer? Chair, if I may, under our existing policy, the ship owner is obligated to oblige to provide the And the same amount kung ano nakaspecify sa same po insurance as the policy. insurance cover. So But that's these are not happening. But unmanifested. that's not happening in this case. Hindi nababayaran itong mga survivor, pati yung mga kamag-anak ng biktimang namatay. Madadagdag po yan sa mga violations in terms of the CPC. Clarify lang po namin, Senator Tulfo, na sabi po ni Attorney Nelson, ang 10,000 pesos daw po ay initial cash assistance for food, as what you said earlier. Ang sabi niyo po sa witnesses natin, kapag sinagot niyo na yung hospital bills, good as yun na po yung assistance na ibibigay niyo for life. Yun na po talaga, hindi na po kayo magbibigay ng separate na kumbaga, kung sila ay na-hospital, nabawasan pa yung dapat nilang marireceive. Eh yung mga hindi na-hospital pero na-trauma, sila yung kapag naka-receive ng intended, tapos yung mga na-hospital, yun na po, nabawasan pa po. So, ano po ba yun na ginagawa nyo, tinitipid nyo ang mga pamilya ng biktima sa insidente na mga kasalanan nyo? Sir, if I may, sir. Sir Sally. Nagbigay sila ng 10,000. Okay. Nung nag-ingay na, sir, nag-additional siya ng 40,000. Yung 10,000, sabi nila, What do you mean nag-ingay? Nung nag-ingay, nagdagdag ng 40. hindi, yung lumaki ng issue, sir. Okay. Yung 10,000, sabi ni Nelson, Tan, food assistance. Nung nag-ingay na, nagdagdag sila ng 40,000, bali 50,000, yun daw ang bayad ng insurance. Ngayon, ang offer nila sa amin is 100,000. Insurance is 200,000. May announcement sila, magbibigay sa 300,000. Hindi nila binanggit, ang 200,000 ay sa insurance. Ang lalabas doon, Allison ang nagbayad ng 10,000. Sir, yung mga nag-reimburse na-admit sa hospital nung pagdating namin ng Zamboanga, hindi ba daw makakuha ng 50,000 sa mga survivor? Hindi ay dahil na-covered na ang pera na yon doon sa bayan nila sa hospital. Ganyan sila nangyayari sa amin sa Zamboanga. Di ko alam kung anong gustong palabasin ng Allison. Kami ba nilalaro? O ayaw nilang magpakawala ng pera nila? Yun ang tanong ko, sir. Salamat po. Thank you. Thank you, Mr. Sally. Allison, make sure na lahat ng victims, kasama yung mga survivor, they should be well compensated. Your Honor, may I be allowed to answer or to explain? Before you answer, before you explain. Also, Marina, palitan nyo yung inyong polisiya sa pagdating sa insurance coverage. Kasi sa LTFRB, 400,000 kapag namatay sa aksidente ang isang pasahero dito sa lupa. Sa inyo, 200,000 lang. Tapos meron pa kayong tinatawag na no-fault insurance policy na kapag ang barko ay lumubog, polisiya nyo, ma'am, huwag kayong tumawa. May mga namatay dito, seryoso, pangiti-ngiti ka pa, huwag kang ngumiti. Kapag lumubog ang isang barko na sa investigasyon ng mga otoridad ay hindi ka pabayaan dahil aksidente lang halimbawa because of the force, because of isa malaking alon hinampas at nalubog, walang overloading, walang mababayaran na casualty under that no-fault insurance policy na tinayagan ng Marina. Dapat kahit na yun ay aksidente talaga at lumubog yung barko,
at walang kapabayaan, kahit na walang kapabayaan, dapat binabayaran ang lahat ng biktima at survivors. You change that. Ang balita ko, nagkaroon kayo ng ganong polisiya dahil naglabi raw yung mga ship owners. Nagkaroon na ata ng lagayan, bigayan. Marami atang pilak kumalat mula sa mga lobbyist. Under your watch, don't let that happen. So palitan yung pong polisiya yung no fault policy. And then yung 200, taasan nyo po. Okay. Sige. Alison, okay. Attorney Nelson Tan. Okay, sorry na-interrupt kita kanina. Meron kang gusto sabihin tungkol sa mga insurance coverage? Insurance policy? Yes, sir. Mr. Chair, thank you for giving me the opportunity to explain. As of today, I would like to tell the committee that we have already released around 21 million for as financial assistance. This covers only for the survivors and casualties po. As with regards to the medical expenses for those that needed medical care, we have already covered their medical expenses, and the amount is already wait lang. Around 1 million plus po. We went around the hospitals all over Zamboanga, and we assured this. There are actually some of them were already discharged, but there are still 3 who are admitted, and we assured them that we will be covering their medical expense. So lahat ng hospital bills Yes, sa lahat ng mga survivors na na-hospital, na admit, or whether na-admit man o outpatient, bayad na. Opo. Every We have single the one of them. documents and the receipts with us po. Okay, ang tanong ko ngayon, what happens doon sa mga namatay na wala sa manifest? I would Tama still- ba? Pabayaran nyo ng 200,000 din kung ano yung nakalagay sa insurance policy? Yes po. Okay, and Plus we will do that. Yes po. Plus the 100,000 coming from from the company. So Although 200,000 mula sa insurance policy and then 100,000 from the company. So 300,000. Actually po, we released the 100,000 even before we decided to advance also for the insurance company because Pero that is being refuted by the survivors. Na ang bagal nyo raw po mag-release ng pera at kung minsan ang insulto pa kayo. Tama ba? Ma'am? Yes po. A simple yes or no, Attorney Nelson, I will ask you. Yes or no, lahat na po ba ng medical bills nasagot niyo na? yes, as long as they are Next spirit, tatala po kami ng witness and mga resibo na hindi pa po nila nasasagot. Simple lang. yes Okay. po, we're very willing to accept that Sana po, Attorney Nelson Tan, lahat ng mga ospital, lahat ng mga medical facilities na malapit sa lugar, pinagtatanong nyo. O sa lahat ng lugar doon sa lahat ng medical facilities sa lugar na pwedeng puntahan ng mga survivor para magpagamot, tawagan nyo. Kayo po ang mag-reach out, hindi sila mag-reach out sa inyo. Ang nangyari kasi, they're the ones who are reaching out to you. At nahirapan pa nga raw sila. Meron pa yung na-interview ko before, yung asawa ng isang judge na namatay. Nasikot-sikot siya. Binigyan siya ng hard time. Umiyak pa nga dito dahil parang hindi siya pinapansin. Okay. So, make sure, ayan na talagang bayad na. Okay. At lahat ng mga, up to the single last centavo, bayaran nyo. yes, Mr. Chairman. Go ahead, Senator Robin. Chairman, gusto ko lamang pong tanungin yung ating survivor kasi may naikwento po sila sa akin noong nandoon po ako sa Zamboanga na meron ding mga naging biktima na badyaw. Yun ay kinuwento sa akin ni attorney. Pwede ko po bang matanong kung meron na po bang natanggap na mabuting kasi ang kwento ni attorney medyo hindi maganda yung trato sa kanila na kung sigaw-sigawan. Opo
kinuwento sa akin ni attorney, dumating sila. Pwede pong ikwento nyo rin po, attorney? Sige po. Actually po, kami po dalawa ng tatay ko po yung pumunta po dun sa disaster risk na sinagawa po ng LGU kung saan nandun din yung desk ng Allison. Noong una po hindi nila po kami nakilala. Kaya yung totoong attitude po nila na observe namin na, anong ba yan? Ang di makaintindi, ginagano nila yung mga badyaw na sobrang simple lang daw ng mga requirements, hindi pa maintindihan. Tapos, nung dumating na po kami, nung nag-amok na po kami, sinabi na po namin na nagpakilala na po si ama na isa siyang survivor, na siya po si Attorney Aquino sa Gili. Bigla na po nilang nalitan yung rules nila na dati po kasi kailangan mag-sign ng acknowledgement receipt. Acknowledgement receipt po yung nakalagay sa papel, pero ang mga salita po na nandun medyo delikado, parang mukhang quit claim. Nung inawat na po natin sila kung bakit nagpapasign pa po sila, para saan pa ba yun, bigla nila pong binago yung rules nila na hindi na kailangan mag-sign. So, ibig sabihin po, hindi po talaga necessary in the first place yung acknowledgement receipt. Quit claim disguised as acknowledgement receipt. Pero umaasa lang po sila na ang mga pasahero, ang mga biktima, ang pamilya ay walang alam at magko-comply na lang po sa direktibo nila. Which is ganun din po ang ginawa nila nung Lady Mary Joy. Kaya 3,000 pesos lang po yung binigay sa mga kaanak na nasunog yung katawan. 3,000 pesos Yes doon sa po. mga victims. Marina, are you aware of this? Admittedly, Mr. Chair, I'm not aware of this, but this will be included in the investigation that I'm conducting in relation to Mary Joy 3. Look at the possibility na siguro i-revoke na lang itong frankisa ng Allison. Kasi wala nang katapusan, tuloy-tuloy ng pagkakadisgrasya ng mga barko nila. Just revoked it. Yes, Attorney Nelson. With due respect po, we have the purpose of the acknowledgement receipt is to show that the money was released. And hindi naman po na we know that there's no actually, Okay, anong wordings doon sa acknowledgement receipt? Can you read it to us? yes, acknowledgement receipt. I, legal age Filipino and a resident of blank, hereby acknowledge that I have received from Allison Shipping the amount of 100,000 as compensation or indemnification for the injuries, losses, and all damages I sustained arising from the unfortunate event. The acknowledgement is executed voluntarily and freely without force, intimidation, or undue influence. Okay nga sir, parang quit claim na yan. Hindi po. Actually, the letter heading is acknowledgement receipt. And actually, Acknowledgement receipt pero it sounded like a quit claim. hindi po. They will Kasi parang as compensation doon sa injuries, di ba? yes, but it does not prevent them from filing any charges or because actually some of them really they put a note here unwritten, I do not consent to any quit claim. And yet, Po, yun na po yung sinabi namin, pinakalat na po namin sa lahat ng biktima na nung nabasa po namin na gano'n yung acknowledgement receipt, nagbigay na po kami ng directives na just for safety measures, maglagay ng handwritten na I do not consent to any quit claim. Hindi nila po ideya na po namin yun, DIY approach na po namin yun dahil talagang klaro na sila yung may makinarya, sila yung may pera, sila yung may power, sila yung may political influence. Ayun. Mr. Chair, kung talagang ayaw namin ibigay po, we will not release the money kung hindi sila pipirma. But and yet, even if nilagay naman nila I do not consent, we still Kailangan nyo release talaga i-release yung money whether you like it or not. Yes, you're correct Of course. po. Di ba? That's why kung ayaw po talaga namin as quit claim talaga po yan, we won't unless they sign Hindi it. sir meron na kasing bad experience ang mga tao sa Allison. Yun na nga yung sa nasunog na mga victims, yung sa previous na barko, 3,000 lang binayad nyo. Grabe naman yun sir. Di- Buti hindi nung nangyari yon hindi yung panahon namin dito. Kung hindi, talagang makakatikim kayo ng masasakit na salita sa amin, sir. Mr. Chair, I don't know where that figure of 3,000 came from. Galing po ito sa spokesperson nyo po, masisearch nyo po ito sa Facebook, ang attorney nyo po ang nagsabi nito, katabi po
Hindi ko po maalala yung pangalan niya, pero si Olaso din po yung apelido niya. Nasa Facebook po ito, masisearch niyo po lahat sa kanila galing ito. Allison po ang nagsabi na 3,000 pesos. Yun. And we're talking about yung Lady Mary Joy. Initial lang po yun, just like the 10,000. Na immediate po, na pagkano, binigay po kaagad para meron Well, pong ano. Hindi natin masasabi na ngayon dahil maging yung Marina hindi nag-conduct na investigation. At that time, wala nga silang pinalabas na resulta ng investigation kasi Marina, nalagyan ninyo, tinapalan nyo ng pera. Kaya hindi nila ginawa yung kanilang trabaho. Eh, totoo naman, aminado itong administrator, Mr. Attorney Tan, na admittedly, they did not conduct a thorough investigation and there was no investigation resulted in the investigation that they conducted, if ever there was. Kaya nga sabi ko, kasuhan yung mga investigador na yun, maging yung previous administrator.